Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. And sa video ito, pag-usapan natin ngayon kung paano tayo natalo sa New Zealand. Okay, so kakatapos pa lang ng laro ng Gilas Pilipinas. Fresh na fresh pa. So alam kong marami sa inyo ang nasaktan sa naging resulta ng laro. So tinalo tayo ng New Zealand. Actually, dikit lang yung score. Score na 86-94. Pero kung hindi mo pagbabasihan yung final score, actually tinambakan tayo ng New Zealand by 18 points nung first half. Okay? Pero humabol tayo sa second half. Yun nga lang, medyo kinapos tayo sa dulo and hindi lang kinapos, talagang nagkalat and kinabahan tayo sa dulo. Okay, yung mga naging crucial turnovers natin kaya tayo natalo sa New Zealand. Actually, kaya sana nating manalo nun with 3 minutes remaining. Okay, tatlo lang yung labang, 82-85. Yun nga lang, crucial turnovers ng sunod-sunod. Okay, so paano nga ba tayo himayin natin yan based sa nakapanood natin sa laro and syempre sa stat sheet ng buong laban. So, paano nga ba tayo natalo sa New Zealand? Okay. So, unahin muna natin guys dito sa stat sheet muna. Okay. Dito sa stats. So, simulan natin sa rebounding. Yan. Unang dahilan kaya tayo natalo is now rebound tayo ng New Zealand. So, 33 yung rebounds natin out of 41 sa New Zealand. And actually, kung titignan mo, hindi naman talaga ganun kagap or kalaki yung naging diferensya sa rebounding. Okay, pero titignan mo dito, sa offensive rebounds, 8 yung sa New Zealand, 6 yung sa atin. And sa defensive rebounds, 33 yung sa New Zealand, 27 lang yung sa atin. So kung titignan mo tong offensive rebounds, yan, ang laki nung 8 offensive rebounds na nakuha ng New Zealand, mga bayan, no? Dito pa lang sa rebounding department, makikita mo talaga na lugi tayo, okay, sa ilalim. Okay, hindi tayo nakaka-rebound ng mabuti. Kulang talaga tayo sa big man. Okay, kasi titignan mo mga baya, punta tayo dito sa player stats. Eto, kung mapapansin niyo dito sa leading rebound ng game, ang leading rebounder ng Gilas Pilipinas para sa laban na yon is si Scotty Thompson with 7 rebounds. Yan na. Isipin mo yung Guardia pa yung naging number 1 rebounder natin sa game na to. Hindi sina Junmar, hindi sina Edu. Okay? Which is, dapat sila yung number 1 rebounder natin sa game na to. Pero hindi, si Scotty Thompson pa yung naging number 1 rebounder natin sa game na to. So, doon pala makikita mo talaga na lugi tayo sa big man. Okay, kasi hindi rin maka-box out ng maigi sa depensa. Okay, yung mga big guys natin. And speaking of ilalim mga bayan, no? Depensa sa ilalim, talagang kinain yung depensa natin sa ilalim. Sina Junmar at si Edu, kinain sila ni Darling. Okay. So, isipin mo si Darling mga bayan, no? Mas maliit pa siya kay Junmar pero kinakain niya. Hindi umubra si Junmar Fardo, talagang kinakaldag niya. Pinipisikal niya si Junmar. Hindi makaarte si Junmar mga bayan, no? Talagang luging-lugi, mismatch. And sobrang bilis pa. And ang lakas ni Darling and then si Junmar na ma-match up sa kanya. Which is sobrang delay yung mga reactions ni Junmar, hindi siya nakakasabay kay Darling. And isa pa sa nakita ko, hindi ginamit ni Coach Tim Con si Japet, which is maganda sanang pamalit si Japet pang depensa kang Darling kasi mas may agility and quickness si Japet compare kay Junmar. Okay, although naging maganda naman yung resulta ni Junmar sa offensive side, pero pagdating sa defensive side and rebounding, talagang mismatch na out-rebound siya. Okay, hindi talaga siya nakakasabay sa depensa. So, kinain talaga ng buo yung
depensa natin sa larong to. Okay? Tapos, sunod na dahilan mga bay is dito sa 3-point shooting. Okay? Kung napanood niyo yung buong laban, isa rin sa pumatay sa atin is yung outside shooting ng New Zealand. Okay, so grabe yung mga, especially sa first half, etong Singatay, grabe yung outside shooting nito sa first half. May instances na tatlong sunod-sunod na tres yung binato ng New Zealand, kaya lumamang sila ng as much as 18 points early in the first half. Talagang wala tayong pamatay sunog dun sa 3-point shooting ng New Zealand, which is kabaliktaran sa atin kasi nga wala tayong 3-point shooting, okay, dito sa team natin. Kasi titingnan natin yung stat sheet dito mga bayan, no? Sa 3-point percentage. Yung 3-point percentage ng Gilas is 32.1% lang. Samantalang yung sa New Zealand is nasa 50%. Ayan. 50%. So, kalahati ng mga binato ng New Zealand na tres, pumasok lahat. Okay? And speaking of 3 points, yun nga, kulang tayo sa shooter, outside shooter, yung mga 3-point shooter, which is isa sa mga dapat inaasahan natin sa outside shooting is si Calvin Oftana. So, tingnan nyo yung stat sheet dito ni Calvin Oftana mga bayan, no? 0 points in 16 minutes. Yan. Yung mga pinagbabato niya na tres, ni isa walang pumasok. Okay? Biruin mo, yung mga 3-point shots na nakuha natin sa game na to, puro pa mga tres mula kay Justin Brownlee, Dwight Ramos, tapos kay Kevin Kiambao isa. Yung mga tres na pinapasok ni na Brownlee and Dwight Ramos, kung mapapanood niyo, puro pahirapan pa yun mga bayan, no? Puro pilit na tira yon, mga tirang alahoy pa yung mga tres na yon, may mga bantay pa yon, pahirapan pa. Buenas lang na nagpapapasok yung mga tres nila kahit na may bantay and tirang alahoy. Parang bahala na, buenas lang talaga sina Dwight at saka si Brownlee sa game na to. Kaya nagpapapasok yung outside shooting natin. Pero the rest, wala talaga. Okay? So, si Jamie Malonzo, which is isa din sa dapat sa inaasahan natin sa outside shooting, is hindi rin pinaglaro ni Coach Tim Cone. So, I think isa siguro sa tinitingnan dahilan dito is sa first game coach decision na hindi maglaro si Jamie. And I think sa second game, sa game na to, coach decision pa rin na hindi pinaglaro si Jamie. Siguro isa dyan sa naging dahilan, naging factor is yung pagpirma niya ng kontrata sa Japan B-League. So, kaya siya binanggo sa game na to. And possible kahit na maglaban sa Sabado, yung Gilas kontra sa Iraq, posibleng hindi na rin palaruin itong si Jamie Malonzo. Mukhang nagkaroon yata ng issue yung paglipat ni Jamie Malonzo sa Japan B-League, kaya hindi siya pinapalaro sa Gilas ngayon. And isa pa sa hindi rin pinaglaro is si CJ Perez. Yan. So silang tatlo ni Aguilar, Malonzo, and Perez. Sayang si Perez mga bay, hindi pinaglaro. Sana man lang binigyan siya ng chance ni Coach Tim Cone bilang off the bench. Kasi maganda si CJ Perez off the bench. Okay, kung napalaro siya ni Coach Tim Cone. Yun nga lang, hindi siya nabigyan ng chance. Understandable naman, energizer kasi si CJ Perez. Ang kumuha kasi sa kanya sa role na yon is si Dwight Ramos. So parang si Dwight Ramos kasi yung naging CJ Perez nung third quarter nung humabol tayo sa New Zealand. Yung grabe yung pagputok din ni Dwight Ramos. So naiintindihan natin kung bakit hindi na nabigyan ng chance si CJ Perez kasi ang ganda ng nilaro. Pumutok si Dwight Ramos sa third quarter. Okay, kaya hindi na nabigyan ng chance. Pero sayang, sana nabigyan pa rin kahit papano. Okay? And balance, hindi naging balance din. Kaya tayo natalo sa points. Kung makikita nyo dito, tatlo lang yung naka-double digit sa atin. Yung high scorer natin si Brownlee, yan. Sunod si Dwight Ramos and si Junmar Fajardo. After nyan, si Newsome with 8. Yan.
Yun lang. Tapos sa bench, si Kevin Kiamba with 5, Tamayo with 4, Thompson with 2. Yan lang yung mga umiscore sa game na to. Okay. So, kitang-kita na sa game na to na umasa na naman tayo kay Justin Brownlee. Okay. Kaya yung pag-asa natin kay Justin Brownlee masyado, yun din yung naging cause ng pagkatalo natin. Bakit? Kasi kung mapapansin niyo doon sa fourth quarter, parati nang dinodouble ng New Zealand si Brownlee. And pilit pa rin natin binibigay sa kanya yung bola. And yung naging crucial turnover ni Dwight Ramos with under 3 minutes yung natitira sa fourth quarter, nung pinasa niya kay Brownlee, which is hindi nasalo or hindi nakuha ni Brownlee ng maayos, yun yung naging dahilan. And doon, simula nun, nung turnover ni Dwight Ramos, sunod-sunod na umasa sila lahat kay Brownlee and matagal hindi nakascore yung Gilas. And dahil nga sa pag-asa nila kay Brownlee, puro turnover yung naging resulta. Yung isang play din doon sa last 2 minutes ng game kung saan nag-drive si Brownlee na turnover yung naging resulta, hindi tinawagan ng foul. Wala. So, umasa tayo masyado dito kay Brownlee. And isa pa sa naging dahilan kung bakit tayo natalo is wala tayong local player na scorer talaga, especially sa guard position. Okay. So dito natin mamimiss yung mga talagang katulad ni na Jason Castro, Terence Romeo, yung mga point guard na sabihin nating buwakaw pero kayang gumawa ng sariling tira nila. Kasi kailangan natin din yung mga ganong player kasi pag nalalockdown yung import natin, yung best player natin, kailangan natin ng alternate player na bubuhat sa atin. Kahit nasabihin natin buwakaw sa bola pero nakaka-score naman. Okay, yun yung wala sa atin. Wala tayong naging second best scorer. Okay, si Dwight Ramos kahit na naka 19 points siya, ang dami niyang mga naging turnover din and mga missed shots. Yung mga halos karamihan din dito sa mga naging puntos niya, pahirapan. And sabihin na natin, tsambahan yung pagpasok. Especially yung mga 3-point shooting niya. So, yun yung naging kulang sa atin. Kulang tayo naging second best player. Hindi naging sapat na si Brownlee lang yung inasahan natin. So, dapat nagkaroon tayo dapat ng second best scorer. Yung halimbawa tulad na sa New Zealand, kung napansin niyo, kinailangan natin ng isang Taylor Britt, yung guardian nila na si Taylor Britt. Sobrang galing. Makikita ninyo sa mga last 3 minutes ng game, nag-take over siya. Okay? Talagang siya yung gumawa ng sarili niyang tira talaga. Umiscore siya ng umiscore. Sunod-sunod na layup yung nagawa niya kay EJ Edo. I think 3 layup yata yung pinasok niya na puro si EJ Edo yung bumantay sa kanya and hindi na supalpal pa ni Edo. Although nasupalpal ni Edo sa isang beses si Britt, kung saan very momentum yun ng game kaya nakadikit tayo sa New Zealand, pero hindi siya nawalan ng kumpiyansa sa sarili niya, no? Talaga makikita mo doon na siya yung best player para sa team nila kasi last game kontra sa India, siya yung best player. Okay, hindi yata si India, Iraq. Siya yung best player, si Taylor Britt. And sa game na to, hindi siya naging best player pero nag-perform siya kung kinakailangan. Okay, ng team niya. No, especially nung dumikit tayo with 82 and 85 points. Doon, lumabas yung laro ni Britt. So yung mga ganong player talaga yung kailangan natin. Yung mga nawala sa atin si Castro at si Romeo. So sayang din. Wala pa tayong mahanap na ganun talaga. Si Scotty, wala. Hindi natin masahan sa punto si Scotty. Wala siyang mga ganong hindi niya kayang mag-create ng sarili niyang shot or playmaking ability, yung mga ganon. Yun yung wala sa kanya eh. Then takot din siyang tumira, yung tipong open na siya sa tres, ida-drive pa niya, hindi na lang niya tinira sa tres, wala. And pag titira siya, sa kanya lang ititira pag may bantay, yung mga ganon, mga buys. So doon talaga tayo kulang. Go-to guy, second best player natin aside kay Brownlee, wala tayong mahanap sa lineup na to ng Gilas Pilipinas. So yun lang mga bay.
sana manalo tayo kontra sa Iraq para maka-advance tayo sa next round. Maraming salamat sa panonood.